Mga kapuso, isang developing story, inatake ng Israel at Amerika ang Iran. At kita po sa ilang video ang makapal at maitim na usok sa ilang bahagi ng Tehran, ang kabisera ng Iran, kasunod ng missile attack ng Israel at Amerika. Kinumpirma ni US President Donald Trump na sinimulan ng Amerika ang isang major combat operation sa Iran, sabay himok sa mga miyembro ng armed forces ng Iran na sumuko na. Sabi naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, panahon na para alisin ng Iranian ang anyay yoke of tyranny mula sa rehimen. Ayon sa source ng Reuters, nasa secure location ang supreme leader ng Iran nang mangyari ang pag-atake. Nangyari airstrike matapos ang negosasyon ng Amerika at Iran sa issue ng nuclear facility sa Iran. Sa Israel, umalingaw-ngaw ang mga air raid sirens para paghandain ang publiko sa posibleng missile attack ng Iran. Naglunsad din sila ng pag-atake sa Lebanon at nag-abiso ang Israeli Defense Force na isinailalim sa essential activity status ang buong bansa. Ibig sabihin po niyan, wala nang pasok sa mga paaralan at opisina, maliban na lang sa mga nagbibigay ng essential services. Ipinagbabawal na rin ang anumang uri ng pagtitipon. Inaabisuhan naman ng ating embahada sa Tel Aviv ang mga Pilipino sa Israel na manatili sa loob ng kanilang mga tahanan at maging handang pumasok sa bomb shelter tuwing may urgent alert. Magandang hapon po. Sanibpuesang dinakip ng NBI at ng US Department of Homeland Security ang isang suspect na ang modus kita sa pagdadala ng bultong-bultong ginto. Ang Amerikanong na biktima ng suspect natangayan umano ng nasa $5 milyong. Nakatutok si John Consulta. Okay na, sir. Sir, okay na, sir. Okay. Sir, right? Okay. Relax. You're being arrested for the crime of estafa. Di na nakapalag ang dayuang suspect na ito ng palibutan ng mga ente ng NBI Fraud and Financial Crimes Division. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. Ayon sa NBI, humingi ng tulong sa kanila ang isang American national at mismong US Department of Homeland Security para mahuli ang suspect na ang modus. They would communicate, they would be sending videos and pictures of gold bullions. Pagkatapos sasabihin nila na meron silang cover story that these items are supposed to be under storage with the Bureau of Customs. May mga babayaran lang na mga cost. At kung willing ka to shoulder the payment of the storage and the transportation, you'll be able to get the gold. Based doon sa report, $5 million yung initial na nakuha. Tapos ngayon gusto ulit kumuha ng pera. Na-convince nila. Nung una daw parang ayaw pang magreklamo. But based on the coordination, we are very happy with our counterparts na tinulungan tayo. Nakumpiska sa suspect ang kanyang cellphone na ginagamit sa transaksyon at mga ID at calling cards na may iisang litrato niya pero iba-iba ang pangalan. Tikop ang bibig ng dayuang suspect na nakaharap sa mga reklamong estafa at falsification of public documents in relation to Cybercrime Prevention Act. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Tinapos na po ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang Confirmation of Charges hearing sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa kabila po ng pagkwestiyon ng depensa sa mga inilatag na argumento laban kay Duterte, tiwala ang prosekusyon na uusad ang kaso sa paglilitis. Nakatutok si Marie Zumali. Of course, we have to proceed to trial. Even if the defense has pointed, for example, to credibility of witnesses or discrepancy, this is not matter for the judges at this stage to settle. Tiwala si ICC Deputy Prosecutor Mame Mandiayan-Yang na matutuloy sa full-blown trial ang kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam ng GMA Integrated News, iginiit ni Yang na hindi flimsy o mahina ang akusasyon laban kay Duterte. It's out of the question to say that it's a flimsy accusation. I think that we have presented evidence and mostly with a great deal of speech from the suspect himself.
Sinalag din ni Yang ang paratang ng depensa na nakabatay lang sa naratibo ang kaso at walang matibay na ebidensya. Anya, sa mga kasong may kinalaman sa mass atrocities, hindi isang uri lang ng patunay ang kailangan. Mass atrocities. Mass atrocities, witness evidence is one thing. Some other material evidence, including statements, including documentary evidence, footage. All of those are proof, for example, for the crime base. You have also to prove connection. Sa closing remarks na prosekusyon, sinalag nila ang ilang argumento ng depensa kabilang ang definisyon ng salitang neutralize. Sabi ni Attorney Julia Nichols, maraming saksi ang nagsabi na ang salitang neutralize sa konteksto ng kaso ay nangangahulugang pumatay. 3 beses din daw inamin ni Duterte under oath na mayroon siyang death squad. Binanggit din ng prosekusyon ang talumpati ni Duterte ilang araw bago siya dinala sa The Hague, kung saan sinabi nito na ginawa niya ang lahat para sa sambayan ng Pilipino at hiniling pa na mag-ambag ang mga tao para patayuan siya ng rebultong may hawak na baril. Ayon sa prosekusyon, ipinapakita nito ang total contempt of the court ni Duterte at ang paniniwala niyang the end justifies the means. It's time for him to take responsibility for these crimes he brags about. And we have proven it to the level for this to be bound over for trial. We ask you to do that, Your Honors. Sa panig naman ng mga biktima, inihambing nila ang mga argumento ng depensa sa tinatawag na parable of the elephant, na animoy tinitignan lamang ang ilang bahagi ng elepante, ngunit hindi ang kabuuan. Ipinunto nila na sa konteksto ng Pilipinas, ang talumpati ng Pangulo ay itinuturing na polisiya. Gayon din ang malawak na death rate na umaabot sa 39 kada araw noong 2017 at ang umano'y pag-target sa mga mahihirap at marginalized communities. Mr. Duterte's anti-drug campaign was really a war against the poor. In reviewing the evidence in the record of this case, the only reasonable conclusion is that the attack against the specific group within the civilian population, individuals perceived as linked to drug crimes, was widespread and systematic. Contrary to the statistics shown by the defense, there is ample evidence about the high number of murders in this case. Sa loob ng 2 buwan o 60 araw, inaasahan ang desisyon ng mga hukom ng Pre-Trial Chamber 1 kung tutuloy sa trial proper o hindi ang kasong Crimes Against Humanity for Murder and Attempted Murder laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sakaling tumuloy ito sa trial proper, magbubukas daw muli ang application para sa iba pang mga biktimang nais ding lumahok sa kaso. Mula rito sa The Hague, Netherlands, para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Ibinahagi ni Lead Defense Counsel Nicholas Kaufman sa kanyang closing statement ang naging usapan nila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon ay iginit daw ng dating Pangulo na wala siyang pinatay o pinapatay. Ang prosekusyon ipinrotesta ang mga pahayag na ito bago natapos ang pagdinig. Nakatutok si Marisol Abduraman. I said to him, they say that you murdered thousands when you were the mayor and when you were ruling your country. And then he repeated the question that he has always asked me for a year or more. How does the prosecution say that I did this? And the former president repeated the question, but how? I've never murdered anyone. Ito raw ang tanong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Attorney Nicholas Kaufman nang magkausap sila nitong Miyerkules. Ibinahagi ni Kaufman sa kanyang closing statement pagkatapos ng confirmation of charges hearing kahapon. Sinubukan daw niyang ipakita ang ilang bahagi ng confirmation proceedings pero umiling lang daw si Duterte. Sabi ni Kaufman, ikwinento niya kung sino-sino ang mga taong nag-aakusa sa kanya at sa 7, tanging 2 lang daw ang naalala ng dating Pangulo. Concerning one, his comment is liar. And concerning the other, scallywag. Mr. Kaufman, Nick, I have done my duty and I have left my legacy. Go to court and do your job. But I can no longer help you. I no longer remember much at all. And I can't comment on people who I do not know and on statistics that mean nothing to me. I was a faithful servant of the people, and that is how I wish to be remembered. I have now accepted my fate, and I realize that I could die in prison.
Sa puntong yun, hindi na raw itinuloy ng kanyang defense team ang diskusyon hinggil sa kaso. Sa huli, sabi ni Kaufman, madaling maging target ang isang politiko na nagpapatupad ng isang polisiya. Iginit niyang walang pinatay si Duterte at walang kinalaman sa 79 na insidente ng pagpatay na ikinakabit sa kanya. If Rodrigo Duterte is to be faulted for anything, it is for his inappropriate choice of language. But he murdered no one. I ask you to let Rodrigo Duterte return to the Philippines, not to govern, but simply to let him live out the rest of his days in peace, in his humble dwelling in Davao. Bago natapos ang hearing, ipinutesta ng prosekusyon ang mga inilahad ni Kaufman tungkol sa usapan nila ni Duterte. Naging emosyonal naman ang ilang kaalyado ng dating Pangulo sa kwento ni Kaufman. Very sincere insofar as a character of the man that is detained in The Hague. The trial is not about the trial inside that courtroom. The trial is addressed to the Philippine audience, to the Filipino people, and let the Filipino people decide. Although there was a vigorous attempt to redeem itself from the catastrophic fall it had owing to the incisive defense by the lawyer of the former president, palagay ko kalabisan pa para apakapakan ko pa yung mga pira-pirasong nagkalat sa kalsada. Makilang ulit binatikos ni Kaufman ang media sa kanyang paglalatag ng merito. Tinanong si Kaufman tungkol dito sa ambush interview. Why do you always criticize the media in all of your presentations from day one to day? Why does the media always criticize my client? Full stop, end of story. Next question. Mula rito sa The Hague, Netherlands, para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, nakatuto 24 oras. Arestado isang tauhan ng Philippine Coast Guard na tumutulong umano sa mga nag-a-apply sa ahensya kapalit ng pera. Paalala ng otoridad, wala pong bayad kapag nag-a-apply ng trabaho sa gobyerno. At nakatutok si Jomer Apresto, exclusive. Ikaw ay ka-aresto namin sa Salang, Sorso. Huli sa entrapment operation ng pulisya sa Redemptorist Road sa Parañaque City nitong Huwebes ng hapon ang isang miyembro ng Philippine Coast Guard. Sabi ng Southern Police District, nag-ugat ang operasyon sa sumbong ng isang aplikante matapos hindi tumupad sa pangako ang sospek na may ranggong Petty Officer 1. Nangako umano ang sospek sa mga aplikante ng PCG na tutulungan silang makapasok kapalit ng pera. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na karaniwang target ng sospek ay ang mga aplikante na hindi pamilyar sa proseso ng recruitment. Karamihan po sa nilalapitan niya ay yung mga taga-probinsya and magpapanggap na po siya na tulungan itong makapasok kapalit ng malaking halaga na binigay niya sa ating mga biktima. Abot daw sa 300,000 pesos ang hinihingi ng sospek kada aplikante. Pumapayag din daw ito sa installment na naging susi naman para makapagkasal ang entrapment sa sospek. Inaalam na ng pulisya kung may mga kasabwat ang sospek. Wala pang pahayag ang sospek na nasa kustodiya na ng SPD. Maharap siya sa patong-patong na reklamo kabilang ang robbery extortion, estafa, Cybercrime Act at Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Naikipag-ugnay na rin ang SPD sa PCG para makapagsampa sa sospek ng kasong administratibo. Sa pahayag ng PCG, sinabi nila na agad i-report sa kanila sa oras na makaranas ng kaparehong modus. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Idudulog muli ng grupo ng mga tsyapel sa LTFRB ang hirit nilang pisong taas pasahe sa gitna ng nakaambang taas presyo na naman sa petrolyo sa unang Martes ng Marso. Nakatutok si Bernadette Reyes. Mahigit 12 oras nakikipagsapalaran sa kalsada ang jeepney driver na si Edgar. Mula ng sunod-sunod na nagtaas ang presyo ng diesel, nagdadagdag oras siya sa pamamasada. Kailangan magsipag sa pagbiyahe at saka sumagad sa pagbiyahe kahit umabot pa ng alas 7, ganyan, gabi para kumita naman. Sa susunod na linggo, mas hahabaan daw ni Edgar ang biyahe para mabawi ang inaasahang dagdag singil sa petrolyo. Sa taya ng Department of Energy o DOE, 50 centavos ang posibleng dagdag presyo sa diesel, mahigit piso sa gasolina at halos piso sa kerosene. Sa tala ng Department of Energy ngayong taon, 7 beses nang tumataas ang presyo ng gasolina. 8 beses naman nang tumataas ang presyo ng kerosene at diesel. Sa diesel nga, mahigit 8 pesos kada litro na ang nagiging taas presyo.
Nakipagpulong na ang mga transport group sa LTFRB para muling ihirit ang 1 peso provisional fare increase. October 2023 pa huling pinagbigyan ng hiling nilang pisong dagdag pasahe. Kung yan naman rin magpapatuloy pa ng pagtaas, paano ang ating gagawin? So maganda naman sagot ng ating chairman. Siguro ikapag-usapan natin by next week at ika-public consultation natin yan. Medyo mabigat kasi everyday halos ako nag-commute. Then mga 3 sakay kasi ako. So para sa akin mas mabigat na siya. Kung may pagbabasehan naman sila doon, okay na din. Kasi hindi naman basta magtataas kung wala namang kung wala naman silang parang basis doon. Pinag-aaralan din ng transport group ang paghirit ng fuel subsidy. Kailangan din namin kasi mag-a-adjust. Hindi man nagbabago yung yung takbo ng pasahero. Opo. Ganun din. Kailangan mag-adjust din. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng DOE at LTFRB ukol dito. Nauna nang sinabi ng LTFRB na magkakasa sila ng mga hearing at public consultation sa petisyong taas pasahe. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Muling namumukadkad ang City of Pines sa pagdiriwang ng Panagbanga Festival. Hataw ang performances at bida ang mayabong nakasaysayan ng pista at ng Baguio City. Mula sa summer capital ng bansa, nakatutok live si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy! Ivan, sa loob ng 3 dekada ay buhay pa rin ang diwa ng Panagbanga Festival dito sa Baguio City. Kanina nga ay natunghayan natin kung paano na bighani at kung paano natunghayan ng ilang mga audiences ang mga performances ng mga kalahok kanina sa street dance. Baguio is blooming ngayong ika-30 anibersaryo ng Panagbanga Festival. Sa Ingranding Street Dance Parade kaninang umaga mula Panagbanga Park, dumaan ang makulay na parada sa Session Road, Harrison Road, Abad Santos Drive hanggang sa Melvin Jones Football Ground sa Burnham Park. 22 contingents ang nakibahagi sa parada at nagpakitang gila sa kanilang performances. Pangunahing pandangal sa aktibidad si DPWH Secretary Vince Tizon. Despite lahat ng mga hindi magandang nangyayari sa atin sa iba't ibang panahon, laging merong panagbenga. Laging merong panagbenga, ibig sabihin nun, tayong lahat ay laging babangon. Sa competition proper sa Melvin Jones Football Ground, todo hataw na ang mga kalahok. Tinigman ng araw kanina, hindi nagpatinag ang mga bata sa elementary level drum and lyre competition. Ipinakita rin sa Festival Dance Showcase na hindi palimot ang mga kinaugaliang kultura mula sa iba't ibang panig ng Luzon. Sa Panagbanga Eras naman ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated, inilahad ang katatagan at kasaysayan ng syudad. Ivan, maliban sa parade at sa street dance, ang float parade at sa street dance, isa rin sa ipinagmamalaki ng Panagbanga Festival ang Panagbanga Landscape, kung saan dito naman magtatagisan ang 36 na entries. Dito mabubusog ang mga mata ninyo sa mga kakaiba at naggagandahang mga flower arrangement. Matutunghayan pa rin ang mga flower landscape na ito hanggang sa susunod na linggo, March 8. Yan muna ang mga latest mula rito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Sandy Salvacion, GMA Regional TV.